Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang kalagayan sa kalusugan ng Pangulong Marcos Jr. I think last week, isang sikat na Dr. Vlogger, si Dr. Gary C., nakapansin sa namamagang mukha o namamanas na mukha ng Pangulo, hinihingal, skin discoloration. Sabi ng Dr. Gary C., these are signs of bad health na kailangan pa-executive check-up ang Pangulo. Dahil sa 30 years, more than 30 years na experience ni Dr. Gary C., sabi niya, nakikita ko ang isang pasyente kung may health concerns o wala. Okay, sinuganda nito ng mga iba pang doktor na nakakita. Delikado nga ang kalagayan ng kalusugan ng Pangulo. These are doctors, ano? And then, kahapon ba yun, isang araw, unfounded rumors, bali-balita lang, hindi naman verified na sinugod daw sa hospital ang Pangulo. So, ito, may post si Attorney Raul Lambino, PDP Laban Senatorial Candidate. 6 hours ago, ang post niya is Health of the President. Sabi niya, it is of utmost national interest that the President must be physically and mentally healthy at all times and not suffering from any serious illness. Under the 1987 Constitution, the public has the right to be informed of the state of health of the President if he is in serious illness pursuant to the provisions of Article 7, Section 2, and the people's right to information on matters of public concern shall be recognized pursuant to Article 3, Section 7. Certainly, the health condition of the President is a matter of public concern. So, dalawang article ito, sinite ni Attorney Lambino na kailangan ipaalam nila sa publiko ano ba talaga ang totoong kalagayan sa kalusugan ng Pangulo. It's a public concern. Okay, so ang tanong ganito, does the office of the President have the duty to disclose to the public the real health condition of the President? Ang sagot ni Attorney Lambino is yes. So ito, mayroon siyang suggestion. I respectfully submit that it is the ministerial duty of the office of the President to inform the people of the actual health condition of the President, and if he is in serious illness, to release all relevant health records to the public in spite of the case of De Leon versus Duterte, GR number 252118, May 8, 2020, where the Supreme Court has decided otherwise. The deafening silence of the palace is worrisome. Nakakabinging katahimikan ng palasyo nakakatakot. Yan ang sabi niya. So, meron na palang court decision na hindi pwedeng i-reveal. Court decision na yan. So, hindi natin mapilit ang Office of the President kung pagbasihan itong Supreme Court decision. But then, ang taong bayan nag-i-speculate. Ano ba talaga? Kasi ako, napanood ko yung video, nagsasalita ang Pangulo, nandun ang bisita, US Department of Defense Secretary, bisita, humihingal, gumaganon siya.
So, kahit hindi ako doktor, I agree, kasi doktor na yung nakapansin, hinihingal eh. Tapos yung mukha, namamanas, namamaga, teary eyes, yung maluha-luha. Tapos, iba na ang color ng mukha ng Pangulo. Hindi man ganyan ang mukha niya nung bago siya nagpresidente. Maaliwalas ang mukha ng Pangulo. Ngayon, nakakaawa. Siguro dahil sa hirap ng trabaho. Kaya lang si PRRD, nung panahon niya, hindi man ganyan ka-stress. May pandemic pa nga panahon ni PRRD. May pandemic, may Marawi Seeds. Ang daming pinagdaanan ni PRRD na matitinding pagsubok o krisis. Kaya lang, hindi siya ganyan ka, Sa ngayon, ang presidente is, kahit ako, nag-aalala ko sa kanyang, I don't know, gaano katotoo yung bali-balita, laman ng social media, yung naisugod ba daw siya sa hospital, dahil sa kidney failure, wala akong doon. Basta, nababasa ko lang sa mga post sa social media, may mga videos sa YouTube, yun ang topic nila. So, kailangan natin ng isang presidente na malusog. Mentally and physically, and of course, socially, spiritually. So, kumusta naman kaya? Nakakatulog pa ba ng mahimbing ang Pangulo? Lalo na ngayon, yung bumagsak na ang kanyang rating. Wala pa siyang 3 years sa opisina. Grabe na ang pagbulusok. The lowest rating so far of a sitting president na hindi pa naka 3 taon. Okay. May nabasa akong post ni Sir Bobby Tiglao. Kinompare niya yung rating ng mga dating Pangulo, Gloria Macapagal Arroyo, Pinoy, Aquino, Duterte, another topic na lang yun. So, ngayon is April 5. Matutuloy kaya yung pagpunta niya kasi naka-schedule Jensan Mindanao campaign sortie ng Alyansa. So, i-monitor pa natin kung matutuloy. So, kung matutuloy, ibig sabihin, okay na. Naka-recover na siya, maganda na. Kaya lang, kung hindi matuloy, ay lalong mag-speculate ang tambayan kumusta na ang kalusugan. Okay, let's blow the candle. 1, 2, 3. Palakpakan na buhay mga Duterte! Maraming po salamat at kayo naman po. Gusto niyo ba? Okay, sa punto pong ito, bigyan naman natin ng pagkakataon, syempre. Itong attorney na to, kakaiba ito. Dahil dito sa ginawang TRICO hearing, tama ba TRICO? Napakaganda nung sinabi niya.